Hi guys, welcome back to my gloves. Syempre, unang-una sa first, shout out sa lahat ng mga construction workers na nagbabanat pala. Nagbabanat na kani-kanilang buto para sa kanya-kanyang nilang mga pamilya. So, naisip nga ng nanay ko na ipa-finishing ang konting parte ng kusina namin. Konting parte lang. Kulang pa kasi kami sa budget, pero sobra saya man. Charot! At, imbis na kumuha kami ng labor o skill na mag-aayos dito sa kusina, yung kuya ko na lang ang gagawa. Wala naman siyang no choice dahil dadaldalan lang siya ni nanay ng non-stop kung di niya gagawin. Charot! Ang gawa ng mga construction workers ay matatawag kong work of art. Sa pagiging detalyado at pagiging maganda ba naman ito. Sa bawat project o trabaho na ginagawa nila, kitang-kita ang galing ng bawat isa. Matatawag silang artist. At syempre, dahil gusto ko rin ma-experience ang pagiging artist sa larangan na to, sinubukan ko ang trabaho ng kuya ko. Kinuha ko ang pala para maghalo ng semento at ang hirap niyang gawin. Siguro kasi magkaiba ang lakas ng babae sa lalaki. Kinuha ko ang kutsara para magpaligtada. Mahirap dahil di ko may ayos ang kapit ng semento sa pader. Sa maliit na experience ko na to, masasabi kong mahirap pala ang trabahong ito. Napaisip tuloy ako, paano pa kaya yung mga nakakaranas na gumagawa ng highway o daan, buildings at mga bahay sa gitna ng initan o ulanan? Pambihira. Dito sa bansang Pilipinas, may mga taong mababa ang tingin sa mga construction workers dahil iilan sa kanila ay mga mababa ang naabot sa larangan ng edukasyon. Pero kung iisipin, wala ang matataas na buildings, magagandang bahay, maayos na daan kung wala ang construction workers. Kaya naman, paalala lang, huwag nating ibase sa edukasyon o rami ng pera ng tao kung paano natin siya igagalang at irerespeto.